Alright mga tol, pag-usapan po natin itong kumakalat po na balita. Ayon na rin po ito sa di umano pagsisiwalat po ng barangay captain ng Marikina, no? Dito po makikita natin sa Tumana may problema po pala sa tubig, no? At ngayon po tila nasa kalagayan po ang barangay Tumana ng Marikina sa pagkakaroon po ng pagkawala ng tubig dahil sa mga utang po nito na lumobo na sa milyones, no? Lahat po yan pag-uusapan natin sa video na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Let's go! So, yun na nga mga tol, no? Sabi po dito, no, sa Barangay Tumana, yung proyekto po sa tubig, may problema po, no? Dito sa usapin po ng, sabi po dito ay paglobo ng utang mula sa Manila Water. Nako po, malaki pong problema sa barangay po ng Marikina, Barangay Tumana. At para sa kabuuan ng detalye, marami po tayong bagay na kailangan marinig dito para po lalo na po dun sa mga taga Barangay Tumana, especially sa mga nakatira po dyan sa Barangay Tumana. Play po natin bago po tayo magbigay ng kumpletong opinion. Tumana Marikina City Captain Akiko Centeno ang seryosong problema sa tubig sa kanilang barangay matapos makatanggap ng notice of termination mula sa Manila Water. Ayon kay Kapitan Centeno, umabot na sa mahigit 37 million ang utang ng barangay sa Manila Water dahil sa patuloy na kakulangan sa koleksyon at mataas na non-revenue water, bunsod ng illegal connections at tagas sa mga linya. Ito po ay regarding sa ating patubig. Backstory lang po noong 2023 yan po talagang pinaglalaban ko ang patubig sa Tumana dahil yan po ang nakikita kong kakulangan natin. Ako po ay nakaupo noong November 2023 at nung time na yon nakipag-set kaagad po ako ng meeting sa Manila Water at nalaman ko nung time na yon ay 21.7 million na ang arrears ng barangay. Tinry po namin ayusin yun, tinignan namin kung ano po talaga ang nangyayari, kung bakit lumobo ng ganong kalaki. Ngayong 2025, nagkaroon po tayo ng letter galing sa Manila Water, December 3, 2025, notice of termination and final demand. Dahil as of December 2, 2025, ang utang po natin ay nasa 37,192,199. Simula po noong 2023, hindi na po nakakahabol yung collection natin sa monthly billing. 60% ay non-revenue water. Ibig sabihin yun po ay tapon dahil sa mga illegal connections, sa mga leaks. Bakit lumobo ang utang? Noong 2023, ng pagkaupo ko po, ang per cubic natin ay nasa 30. Yan po ang sinisingal natin sa mga taga-Tumana na binabayad natin lahat sa Manila Water. Ngunit, ang Manila Water po ay nagtaas na. So, simula nung 2023, 18 per cubic lang po ang singil sa atin. Ngayon, nasa 25.5 at by January 2026, magiging 29 na. Ang barangay po ay hindi po nagtaas. Bakit po? Sa akin naman po kasi, magtataas po ako kung lahat ay na-rehabilitate na. Ibig sabihin, yung mga illegal connections, yung mga leaks ay mawawala. Kaya ganun po lumobo ang utang. At malinis po ang konsensya ko, ang barangay council, ang mga empleyado na lahat po ng binabayad nyo ay binabayad din po namin sa Manila Water, pero hindi po talaga nagsasapat yun. Dagdag pa ng kapitan, tuloy-tuloy ang water rehabilitation ng barangay, ngunit nahinto ito dahil sa kakulangan ng excavation permit.
Patuloy rin aniya ang pakikipag-usap sa Manila Water, City Hall at Kongreso upang marisolba ang krisis. So ano po ang solusyon? Ang solusyon po ay water rehabilitation. Meron po tayong pondo for water rehabilitation ng barangay. At yun po, ongoing po yan. Every day. Kung makikita nyo po yung mga maintenance natin, nag-iikot, kung may mga kailangan palitan na tubo, hindi po namin kayo sinisingil ni piso. Nagkaroon po tayo ng water rehabilitation. So nag-start na po from Singkamas, Mustasa, dire-diretso na po yan. Ngunit ito po ay nahinto dahil hindi po nagbigay ng permit ang city. Totoo po yan. Lahat naman po na sinasabi ko ay may resibo. So yun po, noong time na yun, so kailangan po namin maghanap ulit ng solusyon. Hindi po kami nag-stop na maghanap ng solusyon. May nakausap po kami third party na gusto nang bumili ng patubig enterprise natin. Ngunit hindi po kami nagkasundo ng time na yun kasi nga masakit sa akin dahil ang connection fee ay 15,000. Per cubic ay nasa 75 to 85 per cubic. So hindi po kami nagkasundo kasi alam ko naman po na lahat ng mga taga-Tumana, more or less 85% ay talagang mahihirap. So kung ganun kalaki, mahihirapan po talaga. Kaya hindi po namin din naibigay kaagad dun sa third party. So yun po, December 4 nag-appeal po tayo, December 14 nagbigay ulit ng letter ang Manila Water na unable to grant yung request natin. So December 15 tayo po ay nag-appeal ulit at hanggang ngayon wala po tayong reply, wala po silang reply para sa ating letter. Nanawagan ang barangay sa mga may illegal connections na makipagtulungan upang maiwasan ang tuluyang pagkawala ng supply ng tubig sa Tumana. Ngayon po ay nakikiusap na po ako na mag-ipon na po kayo ng tubig. Sa Patubig Department po maraming salamat. Alam ko po na lahat talagang ginawa nyo yung lahat ng kaya nyo para tulungan ang ating barangay. Sa Manila Water po, maraming salamat. Sa totoo po na sobrang laki na ng utang namin at naiintindihan po namin yung desisyon nyo. At hanggang ngayon po ay talagang naipag-usap pa rin po talaga kami sa Manila Water. Sa mga may illegal connection, tignan nyo yung ginawa nyo sa mga laging nagbabayad ng tama. Bukas po ang Barangay Tumana sa lahat ng mga katanungan nyo. Karapatan po ng bawat Pilipino na magkaroon ng maayos at malinis na tubig. Kaya nakakalungkot kasi ever since yan po talaga pinagalaban ko ang patubig. At hindi po ako mag-asawa na ipaglaban kayo sa patubig na yan. Kaya nakikiusap po ako sa lahat ng mga gustong tumulong. Sa District 2 Congressman natin, si Kong Miro Kimbo, sa City Council, kay Mayor Amaan. Ito po ay hindi na usapin ng kulay, hindi na po ito usapin ng politika. Ito po ay usapin ng mamamayan ng mga taga-Tumana. Gagawin ko ang lahat, pati ang Barangay Council, gagawin po namin ang lahat para may ayos to. Sa mga taga-Tumana po, maintindihan ko po kung magalit kayo sa akin. No doubt. Maintindihan ko po talaga. Pero sana maintindihan nyo na lahat po ay ginagawa ko para sa inyo. Nakikiusap na rin po ako sa City Engineering na sana payagan na po yung excavation permit. Dahil band-aid solution lang po yung ginagawa namin. Bumibili po kami ng mga tubo, papalitan, masasagasaan na naman ng mga truck, sira na naman, yung leaks, ayan na naman, lalaki na naman yung utang. So yun po, dun po, please lang po, nakikiusap na po ako as punong barangay ng Barangay Tumana, na sana payagan nyo na po. Masakit din po sa akin kasi ako ay ina nyo eh. Ako naman po ay hindi apektado sa tubig na yan, hindi po ako nakakonect sa patubig natin. Kaya masakit kung mawalan kayo ng tubig. Pero ang Barangay Council po, kami po ay gumagawa na po ng paraan. If ever matuloy yan o hindi, ginagawa na po namin lahat ng aming makakaya para sa inyo. So pasensya na po sa mga na madadamay. If ever na matutuloy at
Maraming salamat po sa pag-unawa. Para sa Philippine Insider News, Iza Aldana nag-uulat. Okay guys, so narinig naman po natin, no, yung panayam o yung mensahe ni Barangay Captain Akiko, no, na talagang meron pong problema na pwede maputol na at anytime ito pong tubig sa Barangay Tumana. Narinig naman po natin na inumpisahan nila, sinubukan nila, 'di ba, ayusin 'yan. At ang problema ito nga po, no, hindi na binigyan ng yung excavation o yung pagsasaayos ng mga tubo o naman mga leaks diyan, etc. Hindi po binigyan ng permit. So, dapat talaga may coordination po ito sa mas mataas na posisyon dito sa gobyerno dito sa LGU ng Marikina. At kung may mga heart talaga, yung may mga kapangyarihan dyan sa posisyon, pagtutulong-tulungan din naman yan. Pero syempre at the same time, no, gaya po ng sabi ni ma'am, kailangan din makipagtulungan ng mga nakatira po mismo sa Barangay Tumana. Pero tayo, no, mga hindi naman apektado kung nasa ibang parte kayo ng Marikina o ibang lugar, 'di ba? Hindi nyo naman pwedeng isisi sa buong barangay yan na dahil mga pabaya sila, etc. May mga tao po dyan na nagpipilit po na mamuhay na maayos. Kaya nga po sabi ni ma'am, may mga nagbabayad po ng tama, pero meron po mga kumbaga nagiging barubal yung pamamaraan ng paggamit ng tubig o ano man ang kaparaanan, paano ginagawa, nagkakaroon po ng illegal connection na yan po babayaran din ng mga nagbabayad talaga ng matino, no? Nagpipilit na kita po natin, no, yung hirap ng buhay. Kahit sa hirap ng buhay may mga lumalaban po ng patas, meron pong nagpupumilit. Yun po yung pinapakiusap ni ma'am dito, no, na makipagtulungan din yung mga mamamayan po natin dyan sa kababayan po natin sa Barangay Tumana. At ngayon po, no, gayon pa man, kahit nandiyan po yung realidad dyan, meron talagang corruption din. Kasi kung hindi po ako nagkakamali, may mga usapin po dyan ng pagbababa ng pondo para matulungan mabayaran yung utang, etc. Parang may mga nababasa akong ganyan, no. Anyway, hindi pa naman confirm yon, pero marami, no, na politika ang ipinapasok, pero sa katunayan malaki po ang korupsyon talaga. Maraming dapat na isasagawa na iayos. Ito po ay sa panahon daw po niya, 'di ba, 2023 ba, na siya po ay nakaupo sa ibang posisyon diyan sa Barangay Tumana, around 21 million ng utang, no, hindi po tayo nagkakamali. At lumobo sa ngayong taon sa 2025 sa 37 million, no. Dati 21 million, ngayon 37 million na. So ikaw, anong masasabi mo dito sa problema ngayon dito ng tubig sa Barangay Tumana? Hindi po to sa buong Marikina, ha, para dun sa mga hindi taga Marikina, FYI lang, ang Barangay Tumana lang po ito. At gayon pa man, malaki pong issue ito sa pamunuan sa LGU ng Marikina. Anong masasabi mo? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See ya ulit sa susunod na video.